Yes, alright mga minamahal. Alicia nyo nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Breaking news! So, ayon sa source, nadampot si dating presidential spokesperson Harry Roque sa kasalukuyang nasa airport ng Amsterdam, Netherlands. So, ano na to? Final na ba to? Wala na ba tong takasan? Ha? FYI mga minamahal, sabi kasi ni Harry Roque, dinampot daw siya dahil nga po sa pagiging tapat niya kay former President Duterte. Yan daw yung reason. Dinamay mo pa talaga si Digong, ha? Kasalanan mo yung paggawa ng human trafficking. I mean, qualified human trafficking at inciting to sedition. Hindi kasalanan ni Digong, 'di ba, ang pagka-involved mo sa pogo na ni-reveal ng boylet mo. Tandaan mo yan, Roque. Yung inciting to sedition mo, kasalanan mo yan. Nagnganganak ka dyan sa EDSA. Tandaan mo nung nandito ka pa, nung hindi ka pa tumatakas sa bansang Pilipinas. Panay ngak-ngak mo, sugurin na yung Malacanang. Di ba nga kaya kagalit kay Sara Duterte kasi hindi daw pinapakinggan yung mga minumungkahi mo. Anong gusto mo? Magkaroon din ng kaso si Sara Duterte kagaya mo ng inciting to sedition. Lalo pat abay mukhang patungo na din doon ang ginagawa ni Sara Duterte. Abay gusto mong dagdagan pa. Abay, aray mo. Ang sakit nito mga minamahal. Galaw-galaw. Ibig sabihin, kung dinampot itong si Harry Roque, abay meron siyang active notice, 'di ba? Merong coordination between the Philippine government at merong sapat na basihan para siya ay i-hold. So, dapat lang maramdaman mga minamahal ni Harry Roque na talagang kailangan niya nang umuwi sa bansang Pilipinas dahil mabigat ang kanyang kinakaharap na kaso. Alright, sige. Ano ba yung inciting to sedition? Yan po yung ginawa ni Harry Roque na paulit-ulit na nagbibigay ng pahayag para udyokin ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng kaguluhan. Beside, nagpapakalat siya ng mga salita na nagpapasiklab or malapit na po dito sa salitang destabilisasyon. At nangingialam si Harry Roque sa mga issue na wala naman siyang sapat na basihan. At ginagamit niya ang posisyon para impluwensyahan ang publiko sa maling pamamaraan. So mga minamahal, hindi lamang po simpleng salita ang nilabag ni Harry Roque. Mayroon po yung kaakibat na legal consequences. Pangalawa, human trafficking. I mean, qualified human trafficking. Non-bailable po ito. Diba? Ito yung kaso ni Harry Roque na tinakasan niya. Tungkol sa pagkakadawit niya dito kay Cassandra Leong, dito nga din po kay Alice Lealgo na si Gu Huaping na ngayon ay sinentensyahan na, 'di ba? Literal na meron na siyang progress. 1 year meron ng sentensya na hatulang guilty. So, hindi ka talaga makakalusot dito kahit nasa ibang bansa ka, lalo pat meron ka ng red notice. Automatic yan, monitor ng system ang galaw mo sa kanilang mga borders, kaya hindi na nakakapagtaka mga minamahal kung kaya't nahuli itong si Harry Roque sa Schiphol Airport. Yan ba yung pagbigkas, 'di ba? So, marami ang nagtatanong, 'di ba, na bakit ngayon lang daw nadampot si Harry Roque. Kasi mga minamahal, syempre, dinadaan pa din sa due process yang si Harry Roque. And simple lang mga minamahal kung bakit siya nadampot ng agaran din. Unang-una, may request, 'di ba? Ang host government. So, in-request, binigyan talaga ng VIP treatment itong si Roque. And may kinumpirmang dokumento. Meron po siyang probable cause at merong interest of justice. So, this is not a simple chismis. Ito ay isang international cooperation with the Philippine government sa Interpol. So, ngayon,
Mga minamahal, ano na ba ang susunod? Walang iba kundi papauwiin ng bansang Pilipinas itong si Harry Roque. Hindi bilang VIP, hindi bilang abogado, hindi bilang spokesperson. Papauwiin siya dahil siya po ay akusado. At pagdating niya dito, haharap siya unang-una sa preliminary investigation. And posible po na siya po ay ma-detain. And ihaharap po ito sa korte. 'Di ba? Pag nakaharap na siya sa korte, syempre yung mga complaints at pagharap niya sa taong bayan. Wait lang, may tumatawag sa akin. Alright. Hello? Okay, sige. Pa-text na lang po ng number niyo, kuya. Tapos, yung GCash, send ko na lang. Tapos, pakiiwan po sa lobby. Okay. Tapos, kung magkano. Anong unit natin po kayo, ma'am? I-text ko na lang. Sige po, sige po. Or tawag ka na lang ulit. Sige. Para maiwan ko na lang po sa kagad sa, sa lobby. Okay, thank you. So, merong tumawag sa atin dahil sa sa parcel. Ano ba naman yung parcel, di ba? Anyway, mga minamahal. So, karma don't miss. Kahit saan ka magtago, Harry Roque, hahabulin ka ng batas, diba? So ngayon, ano ba yung reaction ng taong bayan dito? Syempre, unang-una, masaya. Diba? At least nagkaroon ng accountability. Mapapauwi na si Harry Roque. Walang takas kahit nasa abroad siya. So, pantay, mga minamahal, ang implementasyon ng batas. And dito nga po, mga minamahal, sa mga social media comments, ang dami nagsasabi na yung prayer ni Harry Roque is now answered. Diba? At least may hostisya, diba? Mga minamahal. Dapat nga noon pa kung tutuusin, diba? So, hindi lang ito tungkol sa politika and hindi lang ito tungkol sa kulay. Ito ay tungkol sa batas, hustisya at pananagutan. So, malinaw na merong nilabag na batas itong si Harry Roque at hindi natin pwedeng, tawag dito, baliwaliin lang. Kasi si Harry Roque, di porket lawyer siya, binabaliwala niya yung batas. So, kahit anong ginagawa nilang paninira sa ating administrasyon, hindi nila maikakaila na sobrang tibay ng cooperation ng Philippine government with the other nation. Diba? Hindi tayo pinabayaan ng ibang bansa tungkol nga po dito sa malalaking kaso ni Roque. And makikita nyo naman na may respeto sa due process ang ating pamahalaang gobyerno. Hindi natatakot maghabol sa mga matataas na opisyal. So, the government message is clear, diba? Walang special treatment, walang exempted. Kahit gaano ka pa ka-influential noon, once na may kaso ka, hindi mo pwedeng takasan yan. Kung may babalik man sa bansang Pilipinas itong si Harry Roque, so, here's what will happen next. Booking and documentation. Diba? Inquest proceeding, court appearance, temporary detention, formal filing, possible bail hearing, and full trial. So, the world is watching us. Walang lusot, walang shortcut. So, I hope the Filipino heals dito nga po sa mga inabusong mamamayang Pilipino ni Harry Roque. Hindi siya pwedeng magtago na I was a former spokesperson. Walang ganon. Diba? Ako po ayon ni Digong, walang ganon. This is a huge moment in the Philippine legal and political history. Habang palapit na ang pag-uwi ni Harry Roque, isa lang ang malinaw. Alam ng mamamayang Pilipino yan na justice may be slow sometimes, but it never forgets. Never forget. Diba? So, kahit anong ginagawa mong pagbabaliwala sa batas, ikaw ang nabalibag ngayon. Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell, para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!